Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na po inyong lingkod, si Mr. Sam ng Kagapay ECTV. Shout out po sa aking mga subscribers, maging sa mga OFW sa labas ng ating bansa. So ito na. Ngayon na tumutok na lang kayo sa aking YouTube channel, itong Kagapay ECTV. Kasi hindi sa lahat ng panahon ako po ay nakatutok lang doon sa tinatawag na training, no, ng mga OFWs. Ngayon, ito makisawsaw na rin ako sa mga issue na nagganap ngayon sa ating bansa, mga kaibigan, mga kagapay. Kaya naway hindi kayo maepektuhan yung mga kababayan natin, mga OFW sa labas ng bansa. Dahil maliban dyan, malapit ng eleksyon at talagang umpisa na ang pangumpanya ng ilang mga politiko na tumatakbo bilang senador at mga kongresista, no? Itong darating na May 2025 election. So maliban dyan, dahil umpisa na yung mga nagaganap na rally about sa pangumpanya ng mga kongresista, mga senador, mayors, no? Talagang itong pinakamainit na mga issue ngayon. Bakit? Maliban dyan, itong mga nangyayari upang ipa-impeach si VP Sara Duterte, no, ng Congress. So maraming natutuwa doon, marami namang hindi natutuwa, no? Makita natin si Congresswoman na Franz Castro, itong mainit na talagang umusig sa kay VP Sara Duterte. Hindi lang siya, pati si iba pang mga kongresista na kung saan against the Duterte administration noon. At ngayon, sa pangyayari ngayon, naganap sa ating bansa, wow, talagang tutukan nyo na lang, mga kaibigan, mga kagapay. Tingnan natin kung ano ang mangyari. Kasi, di ba, lumabas na yung result ng butuhan. Isa doon sa pumirma, unang pumirma si Representative Sandro Marcos, anak pa mismo ng ating Pangulo, no? Ng ating bansa. So, sa naganap na butuhan, lumalabas ang result. The total of favor who signed to the impeachment of VP Sara Duterte is umabot na ng 215 congressmen, no? Ang pumirma. So maraming natutuwa, ulitin ko, marami namang nalulungkot sa naganap. Pero talagang ang tanong, kung sakali si VP Sara ay tuluyang ma-impeach, no? Magiging mapayapa ba ang bansang Pilipinas? Yan ang katanungan. Kasi nga, hindi basta-basta, no? Si VP Sara, ang daming supporters, Luzon, Visayas at Mindanao. So, maraming against sa kanya, yung mga issue na ibinabato sa kanya, pero sa totoo lang, maraming nagsasabi na hindi naman totoo at wala naman silang katibayan na para i-impeach talaga si VP Sara Duterte. Kaya nakapagtaka kung bakit yung mga kongresista natin at iba pang mga miyembro ng Senado, mayroon ding kumukontra or pabor ayon sa ating source na ipa-impeach si Inday Sara Duterte. Pero malalaman din natin kung talagang pagdating ng June, kung talagang magtagumpay ba yung isinasalang nila ngayon na impeachment against kay VP Inday Sara Duterte. Kaya ang kinakatakutan ng buong sambayan ng Pilipino ngayon, kaya mabuti na naman si VP Sara, medyo kalma lang sa ngayon, no? Dahil talagang yan ang pinakamainit na issue ngayon, pero parang hindi yan gaanong pinagtuunan ng pansin. Kasi nga, malalaman ang final judgment, no, malalaman hindi sa House of the Representative, House, no, o sa Congress, ang kanyang ipinapakita sa buong sambayan ng Pilipino, ang husga, ang buong sambayan ng Pilipino. 32 millions of Pilipino na sumusuporta ng eleksyon upang butuhin siya, upang may iloklok bilang isang Vice President. Sa kay President Marcos naman, nasa 31 million. So, ang tanong, mga kaibigan, mga kaagapay, magkaroon kayo ng kapayapaan ng ating bansa kung tuloy yung may impeach si VP Sara Duterte. O mas lalo pang lumala ang kaguluhan sa ating bansa kung tuluyang o kung gagawin nila ang pag-impeach kay Sara o VP Sara Duterte. Ang tanong ng ating kababayan, baka hindi lang si Vice President Sara Duterte ang magkaroon ng problema, baka mas malaki pang problema na kaharapin ng ating bansa. Number one, ang ating kasalukuyang Pangulong President Bongbong Marcos. Kasi nga, sinasabi niya noon ni Bongbong Marcos o ni President Bongbong Marcos na ayaw niya
no? Ayaw niyang ma-impeach si VP Sara dahil mas lalong lang magkagulo po ang buong sambayan ng Pilipino. Mas lalong maghirap ang ating bayan. Tama nga naman siya. Ang problema lamang po, mga kaibigan, mga kaagapay, walang tigil yung Quadcom, no? Upang usigin si VP Sara Duterte. At number one, yung mga katunggali niya, medyo talagang lakas loob upang birahin ang ating VP Sara Duterte. Yan pala, pagdating ng oras ng pangampanya, o itong sa yung sa panel interview, of the senatorial panel interview sa GMA, nakikita na natin kung sino ang tatakbo bilang isang senador, no? Itong May 2025 election. Nakita natin doon si Congresswoman Franz Castro, yung malakas pumalakpak sa ano siya, sa butuhan ng Congress, no? Nung malaman ang result, nasa 215 congressman ang nag-sign in favor for the impeachment of VP Sara Duterte. Kaya pala na talagang malakas siya na umaatake sa kay VP Sara. Siyempre ganoon naman talaga yung politikano. Talagang pakita ka ng gilas pag parating na election dahil para makilala ka sa buong sambayan ng Pilipino. Kaya kahit balang ganong linaw, yung mga paratang na ibinabato doon sa kanilang katunggali, gawin para lang palakihin ang isyu. Pero hindi ko sinasabi na yung mga sinasabi ni Franz Castro at ang iba pang kasamahan sila ni Congressman Bini Abante, si Barbers, ang dami pang iba, Fernandez, no? Kasi karapatan nila upang imbestigahan lahat ng mga kaganapan, katiwalian. Ang tanong, mga kaibigan, mga kaagapay, sigurado ba lahat na nag-iimbestiga o umuusik kay VP Sara ay talagang malinis? Yan ang tanong, no? Yan ang tanong, malinis. Wala ba silang nagagawang mga corruption? Yan ang katanungan. Kasi walang perpekto sa mundong ito, mga kaibigan, mga kaagapay. Walang perpekto na isa. Kahit anong posisyon mo, kahit presidente ka, walang perpekto. Kaya lang naman nakaupo ka diyan dahil iniloklok ka ng taong bayan, no? Lahat kayo nakaupo sa gobyerno, iniloklok kayo ng taong bayan. Hindi sa sarili niyo dahil magaling kayo, no? Taong bayan ang nagloklok sa inyo. Ngayon, ang nangyari, sa halip ng peace and order dapat ang ipairal sa ating bansa at pag-aralan kung anong ikakabuti sa ekonomiya ng ating bansa. Wala, puro patot sa dahan, tirahan, kahit wala pang sapat na katibayan upang masira o kasuhan yung isang kapwa politiko, ay bira ng bira. Ang tanong, hanggang kailan ay malapit ng eleksyon? Pagkatapos ng eleksyon, ang tanong, sa mga nag-iingay dyan sa Congress, kung halimbawa lang, may makalusot man sa inyo o wala. Kung halimbawa makalusot kayo, swerte nyo. Pag hindi, pagdating ng eleksyon, tuloy-tuloy pa ba ang pag-iingay ninyo? Yan ang katanungan. Dapat ipakita ninyo sa taong bayan na talagang dahil magaling kayo, tuloy-tuloy. Manalo o matalo, tuloy-tuloy. Yung issue na ibinabato nyo sa ating Vice President Sara Duterte. No? Diyan malalaman ang galing ng isang politiko kung magaling ka. Kasi wala ka na sa kapangyarihan, susubaybayan ng buong sambayan ng Pilipino kung diyan ka pa ba, mag-iingay ka pa ba. Wala nang eleksyon eh. So ano mangyari ngayon? Dahil wala nang eleksyon, kaya katulad ng kasabihan ng isang ahas, pagbusog na, nagtatago na sa lungga. Pero pag gutom, may inaabangan pa, darating pa na napakagandang tutuklawin, no? Talagang gising na gising yan, no? At nag-aabang yan ng kanyang tutuklawin. Pero pagdating ng siya ibusog na, mananahimik na yan. Kaya dapat yan ang pag-aralan ng buong sambayan ng Pilipino, mga kababayan natin na talagang pag-aralan ng maigi pagdating ng eleksyon kung sino ang dapat bubutuhin. Kasi wala namang naidulot na maganda sa ating bansa yung pag-iingay, no? Away-away, patot sa dahan, siraan ng kapwa politiko. Walang naidulot na magandang maganda sa ating bayan, kundi gulo. Tingnan niyo mga kababayan natin ng mga Pilipino, mga magagawang Pilipino. Dahil wala nang mga trabaho sa Pilipinas, wala na silang mahanap na magandang trabaho pa sa Pilipinas, no?
Itinataya na lang ang kanilang sarili magpasapalaran sa labas ng bansa upang magtrabaho doon bilang isang overseas Filipino worker sa labas ng bansa. Tinitiis, may iwan lamang ang kanilang pamilya. Di bali hirap man ang kanilang pamilya, wala sila. Ang purpose nila, maitaguyod ang kanilang mahal sa buhay, sa kahirapan. Dahil sa kanilang mga plano sa buhay, mga pangarap, tuwing may nakaupo na panibagong presidente ng Pilipinas, vice presidente, yan ay mayroong mga plataforma na gustong ipatupad kung kaya sila'y naniniwala ang buong sambayan ng Pilipino at naghihintay kung kailan may ipatupad yung kanilang sinasabi doon nung sila ay tumatakbo pa sa kanilang mga posisyon. Ngayon nakaupo na, yan ang kanilang inaasam-asam kung kailan matutupad ang pangako ng sinasabing mga politiko. Kaya ang nangyari ngayon sa ating bansa, ito na nakaupo na si President Bongbong Marcos, si VP Sara, ang nagproblema, yung tinatawag na pagkakaisa, tinatawag na samahan nila, ay wala na, wasak na. Yung unity team, wala na. So actually, halos lahat tayo bumoto nung nakaraang halalang 2022 election. Pareho sila ang binoto natin. Kaya ang nakakalungkot, mga kaibigan, mga kaagapay, dahil nasira ang kanilang samahan at mayroon pang nasa likuran upang talagang hindi sila tigilan, no? Sirain ang kanilang samahan ng presidente, ang samahan ng presidente at saka vice presidente. Ito na, nagkawatak-watak na. Kaya may lumalabas na issue, kung anong mga issue na binabato. Kaya sa ating mga kababayan ng mga Pilipino, pag-aralan nyo maigi, huwag din kayo basta-basta maniniwala sa mga issue na pinupukol ng ibang mga politiko sa kapwa nila politiko. Huwag kayo basta-basta maniniwala. Pag-aralan nyo na mabuti kung yung pumupukol, no, o tumitira doon sa kapwa politiko, alamin nyo rin kung siya ba ay may nagawa doon lamang sa kanyang bayan, no, sa kanyang mga nasasakupan. Baka may bira lang ng bira para lang makilala na sa buong sambayan ng Pilipino. Pagkatapos, doon mismo sa kanyang bayan, sa barangay na sasakupan niya, wala naman palang nagagawa. No? Yan ang pag-aralan natin, mga kaibigan, mga kagapay. Kasi marami ngayon, gusto lang pala tumakbo para makaupo sa kataas-taasan na posisyon. Walang senador. Hindi lang senador ang hinahabol ng mga yan, no? Mayroong iba dyan, gusto umupo bilang isang vice presidente ng Pilipinas o hanggang mag-presidente ng Pilipinas. Ang tanong, ano ang nagawa mo sa bayan? Ano ang nagawa mo sa bansang Pilipinas? Kasi ang puro na narinig sa inyo, puro paninira sa kapwa ninyong mga politiko, no? Alam niyo, nakakatuwa eh. Alam niyo sa bayan namin, mayor pa lang yan. Hindi pa vice mayor pa lang yan. Hindi pa yan nagiging mayor. Pero believe ako kasi siya hindi mo alam kung noon pa lang, tatakbo ba siyang mayor? Hindi. Pero may nagawa na siya sa bayan namin. Yun ang tunay na politiko. Wala pang Christmas or ano. Talagang may nagawa na. Hindi ko muna sasabihin sa inyo. Pero malalaman niyo rin huling araw. Baka yan, pag tumakbo naman sa kataas-taasan na posisyon, maggulat kayo. Pag tumakbo yan, ibig sabihin, talagang may magagawa sa ating bansa. May magagawa, mga kaibigan, mga kagapay. Wala mayroong puso, may puso, totoong puso, na yung hindi lang pag-oras na may nakapag-isip ka na tatakbo ka as presidente, congressman, senador, or governor, mayor, saka ka lang mag-isip na gagawa ng mga hakbang na makatulong sa bayan mo. Hindi dapat ganun. Dapat, wala ka man sa gobyerno, ipapakita mo na talagang ikaw ay mapagkakatiwalaan ng buong sambayan ng Pilipino. Dapat ganun ang public servant. Hindi lang yung oras na may eleksyon, 1 year before ng eleksyon, saka nagpapakita ng gilas. Ay dapat, may eleksyon o wala, ipapakita mo sa buong sambayan ng Pilipino, lalo na sa barangay mo pa lang o sa bayan mo, dapat ipakita mo na talagang gumagawa ka ng magandang serbisyo para sa iyong mga kababayan o mga nasasakupan. Kaya, mga kaagapay, no? Tuloy nyo, naabangan ang aking mga kwento, no? Mga magandang tungkol sa magandang issue o mainit na issue ngayon sa ating bansa. Kasi ako hindi na rin, no? Talagang hindi na rin ako bibitiw dito sa pagtutok sa mga nagaganap na pangyayari ngayon sa ating bayan. Dahil napakarami po tayong nagawa mula pa nung year 2000,
dalawang dekada na mahigit mga kaibigan makaagapay. Sa dami na naming natulungan, no? Wala kaming tinatanggap na kung ano-ano mga sweldo, no? Para kami magtrabaho, para tumulong sa kapwa Pilipino, no? Pero nagampanan namin ang aming obligasyon sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangailangan ng tulong oras ng sila ay nagkaroon ng problema. Hindi lamang Luzon, Visayas at Mindanao, hanggang pagdating sa labas ng bansa, number 1 yung mga OFWs na biktima ng pamamaltrato, pang-aapi ng mga ibang lahi sa labas ng bansa. Aming tinututukan ang kanilang mga problema. At hindi kami katulad ng iba na ipasa-pasa ka kung saan. Sa amin, oras na may problema, nandyan kami umaaksyon upang mailigtas sa kapahamakan ang ating mga kababayan sa labas ng bansa. Maraming tumutulong mga kaibigan, mga kaagapay, at nagpapasalamat din po tayo sa mga tumutulong sa mga kababayan natin na may mga problema. Malaking bagay din po ay kung katulad yan, kami lang ang tutulong o sila lang ang tumutulong. Paano naman yung iba hindi nakakaalam saan sila o paano sila lumapit upang matugunan ang kanilang mga problema. Ang kagandahan lamang mga kaibigan, mga kaagapay, dito sa amin, libre po ang aming serbisyo. Kaya sa ating mga kababayan na may mga problema, may mga hinaing, ang Kaagapay ECTV, nandyan din po. Pwedeng ninyong lapitan, huwag mag-atubili. I-search lamang sa inyong mga YouTube channel ang Kaagapay ECTV. Then pag nakita ninyo ang YouTube channel ng Kaagapay ECTV, pwede ninyong i-subscribe. Kung ayaw nyo naman, hindi namin kayo pipilitin. Ang importante, madali kayo makapag-access sa amin pag oras sa may mga problema. Hindi kami nag-iisa para tumulong sa inyo. Napakarami namin na inyong malalapitan. Kaya ang Kaagapay ECTV patuloy naglilingkod at nagmamasid, mapaarawan at sa kailaliman ng gabi. Mabuhay po kayo, mga kaibigan namin, Kaagapay sa loob at labas ng bansa. God bless you all.